Good day, Bigan! Good day mga kabeshi! Hello, what's up mga kagilagin, mga kapampya at mga kalato-lato! Welcome to my vlog and welcome to my life. And our video for today is about my productive skeletal system. Oh, yes! Kabeshi, Che! Ba't nagkagaganyan ka? Ano to? Wala lang, sure ko lang. Charis Eme. Dapat, Charis Eme saan mo? Eme lang natin. Kasi may kinalaman. Kasi yung guest natin about sa pagbablog, kaya ganun ang intro ko for the day. Kaya pala. Pero bago tayo magpalayo, welcome po sa inyo dito sa show na umaatikabo sa bakbakan ng mga talento. Isang episode na naman ng purong talentong ating masasaksihan ngayon, mga kabeshi. Kakaiba na naman ang atake ng guest natin ngayon dito sa studio dahil bukod sa dancer na, ay vlogger pa. Yes, tama. I'm pretty sure na ang iba sa inyo, kilala nyo na siya, at minsan nakakasama nyo na rin siya. Ayan. So just sit and relax dahil kung sino siya, malalaman natin yan mamaya sa pagbabalik ng Rise Up Bigenyo! Welcome back mga kabeshi, at nandito na nga sa tabi namin ni Kabesi Che, ang guest natin for today na isang dancer and vlogger. Ngayon naman aalamin na natin kung ano yung pangalan niya. Alright, what's up mga kabeshi? Ako si Emmanuel Abon from Pagpandayan, Bigan City. Oh, Pagpandayan. So, ano? Long time no see again. It's been second time na pupunta ka dito sa amin. Ano? Yes, it's been second time na nakapunta ulit ako dito. Na-miss ka for sure ng mga kabesi natin. Hopefully na-miss ako ng mga kabeshi natin. Tapos mas maraming na naman siyang i-share na achievements niya and talents niya this time. Yes, together with Dayan. Ay, kami lang tayo sa mga together with Dayan. Together with Kuya Emen lang pala. Yes, mga kabeshi. So, ano yung tatanong ko? Nakalimutan ko tuloy. Yan pala. Umpisa pa natin nakalimutan. Kasi natitense tayo kay Kuya Eman. Kasi super galing yan. Yes, talented yung katabi kasi natin today. Hindi naman. Yes. So, may we know who is your proud parents, Kuya? Okay, ang aking mga magulang ay sina Alfredo Abon at Melita Tolentino Riboyaco Abon. Hello po sa mama at papa ni Kuya Emma. Hello po, Mama. Hello po. Nakikimama at Papa. Nakikimama. Ayan na naman ako. Hoy. Shout out tayo kay Mama. Ay, wala pa siyang Mama. Kaya lang. Ayan, so na-mention natin kanina na dancer si Kuya Emma. Ngayon naman tatanungin natin kung sa anong dance group siya nabibilang. Though parang nakikita na natin sa t-shirt niya. Pero iba pa rin kung siya yung magsasabi. Nasa grupo ako ng Yugi Mafia. Isa ako sa original group o sinatawag nilang OG. OG. With the OG. OG, yeah. Capital O and the G, OG. And the G and O and O, OG. Yes. Parang nagkikita na. Yeah, to the OG. Ilang years na ba ang Yugi Mafia? To be exact, nasa 17 years na kami nag-start. Nag-start kami ng 2007. So, yes, 17 years na pala. So talagang matindi ang labanan talaga. Talagang OG. Oo, OG tayo. Talagang matindi yung paghihirap din namin sa grupo since 2007. Yun. 2007 sila nag-start. Yung grupo namin kasi nag-start dyan sa wala. Parang kapa-kapa lang. Ganun. Tapos, sa sayawan namin doon, nagbe-base lang kami sa mga napapanood namin sa TV, sa YouTube, hanggang sa meron na kaming sariling identity. Yes. As a group dancer kasi kailangan mo talaga ng identity para makilala ka. Ay, ito yung mga Yugi Mafia. Ganito sila. Ito yung mga ibang group. Ganito sila. Ganun. Siya na naman ang mga Yugi Mafia talaga. Parang sa mga dance groups, merong mga specific na genre ng dance na sinasayaw. Sa Yugi Mafia, ano yung masasabi nga? Sa style namin is hip-hop. All styles yan. Merong popping, locking, b-boy. Ganun. Tapos, nag-enhance kami, nagdadagdag kami ng rap. Which is sa rap kasi hindi siya part ng hip-hop. It's a rap. Yun. Sa style naman namin, ang main style namin is yung b-boy. Kasi nag-start
bago kami naging dancer, nag-start kami sa pag-b-boy. Kami yung mga taga-vegan na nakabit-bibit namin yung Renolyo. Pumupunta kami sa mga iba't ibang grupo ng dancer. Nakakarating barangay namin. Nagki-showdown kami, nagki-cypher kami. Ganun yung ginagawa. Na-witness mo yun? Kasi nagsasayaw rin si Che. Magkakasama kami. Tuwing may cypher, ako, ayan. Yes, si Che. Pumapatay na naman. Sampulan mo kami ng b-boy ngayon. Bago ako, di ba magkakasama kayo? Para mga kabeshi nakita na ako sumayaw. So si Dayan naman ang gusto niyo. Gusto niyo bang makita Mamaya mga kabeshi sa hulihan na ng show natin. So ano yung b-boy para sa mga kabeshi natin? Yes. Ang b-boy ay isa sa elements of hip-hop. Merong elements of hip-hop apat dyan. DJ, MC, b-boy, and gravity. Gravity yung nagde-design ng mga walls na parang hip-hop. DJ or MC yung mga nag-scratch sa mga bar. Yung mga MC yung sa mga hip-hop dance competition. Yun yung mga elements of hip-hop and b-boy. Yung b-boy breakdancing, ngayon kasama na siya sa Olympic. Actually, oo na siya. Ngayon ko lang nalaman yun. Ang b-boy, yes, ang b-boy kasi nung early mga una-unang mga dancers, instead na magpipsikalan na maglalaban, dinaan na lang nila sa sayaw, gumagat sila, habang parang lumalaban sila, pero through dancing napapakita yung angas through dancing. Nakita mo yung angas sa akin. Iba ang genre ko kasi nasa ano naman ako, nasa Vogue naman ako. So we came from a ballroom style. Kasi napakadaming types talaga ng dancing. Kaya minsan nakakalito na kung saan ka talaga pepesto. Saang genre, di ba? So, mapunta naman tayo sa b-boy. Baka, wag na. Mamaya na lang. Baka mag-headspin bigla si Dayan. Oo nga. Inalis yung ulo niya, tapos binalik ko. Tapos binalik ulit. Ano yun? So, yun yung identity namin sa Yogi Mafia. Doon nakikita kami na kami yung isa sa grupo ng vegan na mayroong dinalagay na b-boy sa dance routines. Sa pyesa namin. Yes. So, mapunta naman tayo sa parang biglang throwback talaga yung pagsasayaw ko. So, mapunta naman tayo sa pagba-vlogging. Paano ka nag-start sa pagba-vlog? And bakit mo naisipan mag-vlog, kuya? Yes. Since yung pagsasayaw namin, binibideo ko every time na meron kaming competition. Ina-upload ko siya sa sarili kong YouTube account. Then napag-isipan ko na sumasayaw din lang naman ako. Nag-upload din lang naman ako ng mga videos namin. What if i-video ko na lang lahat ng mga dance contest na mga sinasalihan namin ng mga dance group. Tapos i-upload ko na lang sa YouTube. Ganun ako nag-start sa pag-vlog. Yes. Pre-pandemic nun mga 2018, mga 2019, ganun. Pre-pandemic. So yung content ng mga vlogs mo, kuya, yung mga ano lang, dance competition stuff. Mayroon naman mga other events ng probinsya like Kanawidan, Sanyata, ganun. Ina-upload ko din siya sa Sanyata. Tapos kung may mga pumupunta dito na yung bike race, yung anong tawag nun. Basta yun. Kahit anong mga events na nagaganap dito sa Bigan or other provinces na kaya kong puntahan, yun yung mga content. Yung mga Luganisatas, Binatbatan. Yes, yun yung mga ina-upload ko din. Pasumba. May pasumba. Pasumba. Meron din. Diba? Na-try ko na din. Pinagyan ko na rin. Malay mo, iba-vlog ka na yun. Next day, magka-vlog kayo. Feeling ko rin. Mapi-feature na ako sa channel niya. Pag bumukbang kayo, ang kakainin nyo is pork chop, gano'n. Uy, gutom na naman si Che. Pork chop na naman yung nasabi. Buto-buto ng pork chop, gano'n. Chicharon bulak-bulak. Chicharon bulak-bulak. Yung tabalang, walang balat. O diba, high blood ka nun. Hello ka, ano yung iniinom ka ulit ng Catapress para bumaba yung ano mo, blood pressure mo, diba? Actually, hindi ako nagla-lifestyle content. Pero na-try ko nun. Parang hindi pa masyadong makapal yung mukha ko sa camera. Not your thing lang. Yes. Bale, may mga group ba kayo ng mga vloggers from Bigan or Ilocos? Yes, nabuo yung group namin
during pandemic times, kami nila, ako. Mga content creator pa lang ang kasama ko ngayon. Yes, oo naman. Hello po, I'm such a huge fan. What's up sa inyo mga kabeshi ulit? Dito ako, ganun. What's up mga Ang kabeshi? pangalan ng group namin is Ilocos Content Creators. Content creator. Mga ilan naman kayo doon? Para kasi may balak din ako sumali. Kung Vlog na rin ako. gusto mong sumali, madali lang naman. May 500 registration fee. Ay, Charis. May registration fee ba? Pag-iisipan ko. Pag-ibig SSS, kompleto na yun. Pag-ibig, Register, oo. SSS, meron palang... Pagmamahal, aruga. Okay, patuloy na ako. Kulang sa potassium, sa ano, gano'n. Vitamin C, vitamin D, guys. Centrum complete, gano'n na tayo. Hindi, as long as na sa group namin, kung meron kang channel, gusto mong i-post yung self-confidence mo, nasa atin. Meron kaming group chat. Yes. Doon kami nag-uusap, sharing ng mga kung anong pwedeng i-content, ganun, kung ano yung pwedeng gamit sa pag-vlog, like tripods. Kasi sobrang competitive na ng YouTube ngayon. Yes. Ang dami ng mga vloggers, content Tama. creators. Labanan ng mga camera dito sa Bigan noon, nung nabuhay talaga ang vlogging. Yung mga, anong mga example ng mga camera na ginagamit sa vlogging? Mostly dapat handycam siya, hindi yung malaki. Preferably Hindi parang itong mga camera natin ngayon dito sa studio. Pwede ganyan, Pwede kaso rin lang mabigat. Mabigat. Oo, dapat yung handy lang, yung maliliit Maliit lang lang. na Parang, maganda. ano din to? yung Canon quality. GX? Canon, GX7, GX5. Yun yung Oo, ganun. sobrang gamit na gamit ng mga content creators Oo. natin. Tapos, Baka naman, Canon. baka naman, kami, Canon. magbablog na kami for yung mga Canon. Mga kakanon-kanoning kayo, oo. Shoutout pala sa'yo, Canonce. Ay, si Christine. Ate Christine Christine Canonce. Canonce. Baka until now, nasa Kabugaw ba yung kaluluwa niya? Charing. Ayan. Kaya wala sa'yo, siya Mari. ngayon Oo, dito wala because siya. Because of pandemic. Ay, Oh, sige, meron tapos tayo. na yun. Tapos na tayo sa Wala pandemic. tayong balak bumalik Because doon. of Love Live. Ay, Oh, wala pa na. chinis! Ayoko. Chinis Ay, sa mga mga kabeshi, kabeshi wala na. kayo narinig. Wala Wala. kayo narinig, oo. So, as of, ano ba nito? Tanongin mo, nawala tuloy ako. Ayan. Ito next question natin. For sure, yung mga kabeshi natin, ito yung isa sa mga inaabangan nila. Ilan na yung mga subscribers mo and namo-monetize ba yung Yun. YouTube channel? Sa ngayon, ang subscribers ko is, dati, nung unang pasok namin dito, nasa 3,000, mahigit pa lang yung subscribers ko nun. Pero monetize na siya. So ngayon, ang subscribers ko na is umabot na siya ng 5,000 plus. Okay. Shana. Uy, sikat na to kasama natin dito. Ano Si na siya, na-monetize na siya, so it means may income na, may oo. income. Kumikita pero hindi sustainable. Depende kasi talaga Sa sa views. So, paki-explain naman sa mga kabeshi natin kung paano yung monetization sa YouTube. Okay. Lahat naman alam na yung paano yung monetization ng sa YouTube, madami naman napapanood. Pero ang monetization sa YouTube is kailangan mo ng 1,000 subscribers, at least 1,000 subscribers, and you must have reached 4,000 watch hours within 365 days or 1 year. Paano pag hindi mo na-reach yun? Pag hindi mo na-reach yun, for example, mag-expire na siya bukas. Yes. Yung na-reach niya ngayon, i-compute niya rin niya kinabukasan. Yung nagamit niya ngayong expiration, yun lang yung ikakaltas ni YouTube. So, yung mga watch hours mo, sobrang interested monetization kasi. So, yung mga watch hours mo dun sa 1 year, hindi na siya makakount pag nag-expire na. Oo. Kumbaga, yung watch hour mo ngayon, mag-expire Baka is zero ka. parang ganun, pero yung the rest na watch hour, yung pang 364, 362, pataas, hindi yun maaalis. Ang maaalis lang is yung expiration date. Yes. Kunwari ngayon, ang expiration is, bago mag-expire is, ang na-consume mo 20 hours. Kinabukasan ang matatanggal lang yung 20 20 hours. hours na. Yun yung Okay. Mga kabeshi, alam na natin. So, Gagawa na ako ng YouTube ko. Sumali ka na sa class. Actually, meron akong YouTube channel. May mga videos naman ako doon. Tapos bigla ako na-conscious. Private ko na lang.
As of now, ako din, gusto kong ibalik yung pagbablog ko kasi medyo na tayo nakakaipon-ipon na tayo, bibili na tayo mga gamit. So, kailangan natin ulit makipagbardagulan sa mga kabeshi natin. So, What's RK na, Medyo nag-feeling kasi ako sa isang video ko, naka-reach siya ng 90,000 views. Oo, nag-feeling ako doon. Tapos, biglang hindi na nadagdagan. Private ko na. Nasubukan ko na din yan sa Facebook, sa Reels. Umabot ako ng 750 views, 750k views. Ay, As in po, kasama na. puros pambabash talaga. Oh my God, sabi ko, ay, bakit hindi ka makabili na ng ganito? Ganito, ang mura mo lang, bili ka ng sangkalan. Oh my God, parang mancha lang naman yun ang dinakda. Uy, ano ba naman sabi ko, ako tuloy si Akla, sabi, oh my God, parang marami naman talagang ways of monetization sa mga other platform ng social media like Facebook, YouTube, and TikTok. Hindi ko lang alam kung dito sa Pilipinas kung okay na ang monetization ng TikTok. Actually, other countries lang ata meron pa. Pero dito, hindi ko lang din sure. Pero sa mga Facebook, meron na pwede nang kumita about sa Reels and sa page. Actually, sa akin may nag-message nung isang araw kinukuha yung BIR Churba ganun. Oo, kasi yun lang ang kulang sa akin para mamonetize. Oo, dun sa yung taxation. Galaw-galaw. Kasi parang hindi ko pa ginagalaw kasi ang problema ko, meron din ako isang video na views na umabot ng 4.7M. Hindi ko lang ginagalaw kasi natatakot ako kung baka mamaya makalta sa sa Gcash o kung gano'n. Kailangan ko ng source. Yeah, dapat well-guide ka kung paano meron dito naka-monetize dito sa vegan. Actually, wala pa akong nakita. So, naghahanap pa ako. Marami nang nag-i-income sa FB Reels. Marami na and other sa mga page, marami nang nag-i-income doon. Pero ang advice ko lang is kailangan mo lang talagang mag-research kung madami namang tutorial, Facebook, YouTube, pwede kang manood doon kung ano yung magandang mong gawin para to make earn money. Diba? Yun naman, end of the day, yun naman talaga yung purpose natin. Para yung 4.7 na M views. Nagulat nga lang, parang ko lang yun. Parang keme ka na video lang yun. Like, sabi, ganito, gumagano ako. Parang nag-badmouth lang ako noon. Ang dami at least na-share siya ng mga 1,000 shares. Tapos naloka ako, oh my God, 700 views, 700k. Napunta 1M, ay nagulat ako. Tapos biglang nga 4.7. Yung mga million views na yan, feeling ko malaki na yun. Wow, pag sa pera talaga yung usapan natin dito, napapatagal. About money, monetization. So, Kuya Emma, bumalik tayo sa balik tayo sa katanungan. As of now, may naiisip ka bang ibang maging content sa vlog mo aside sa mga naka-upload na doon? Siguro iniisip ko is travel vlog. Ay, yes. Kasi may budget. Hindi naman sa travel vlog na as in na sa mga nakikita natin mga nakikita natin ng mga sikat na vlogger. Ano lang, since isa akong rider, habang kaya ko pang maglakbay, mga pinupuntahan ko like other provinces, bibidyo ko lang yung mga magagandang views, tourist spots, yan yung gusto kong i-try i-switch o di kaya idagdag sa content. Di ba marami rin mga tourist spots dito sa vegan na pwedeng i-feature? Oo, try ko na rin. Na idagdag ko na rin. Pero unlike sa talagang content ko na panay mga dance competition. Yeah. What if next time mag-vlog ng house tour? Hindi ko pa nakikita. Actually, hindi ko pa nakita sa house tour vegan version. Sobrang interesado na rin. Parang gusto kong makita yung laman ng kusina, yung gano'n. Pasikot-sikot sa bahay. May pwede din na. Okay din. I-try natin sa bahay nyo. Oo nga. Basag-basagin natin lahat ng figurine doon. Ayun naman. Parang maiba. House tour with demolition. Bago ma-demolish. Tapos reconstruction. Didikit mo siya ng mighty band. Rehabilitation na. Rehabilitation with the plants and
mag-gravel, gaganong ka, di ba? Biglang magiging tutorial na how to build a house. Basta punta ka doon sa Yung content. documents ng bahay. Napunta ka relocation na Diyos ko, iba na talaga. House arrest. Ma-house arrest ka pero doon ka sa loob ng CR. Uy, sa CR lang. Hindi, doon ka sa loob pwedeng ng- lumabas sa loob ka. Sa loob ng CR. ball. Ay, bawal pa. Ball pala yung mangkok pa. So, tanong, Ay, Dayan. tanong. Oo nga pala, balik tayo sa mga questions natin. So, moving on tayo pa. Balik tayo dun sa dancing mo. Dancing? Ano yun? Sa pagsasayaw mo. Sa group nyo, kailan nag-start? Ay, nasabi na niya kanina, na 2007. Pero how did you start? Yung Yuki Mafia, paano siya nag-start? Specifically, Yuki Mafia, anniversary namin is December 10, 2007. Nag-start kami ng Yuki Mafia dahil sa isang prestigious dance competition dito noon na halos lahat ng mga dancers around Ilocos, yun yung gustong-gustong salihan. And then yung meron kaming grupo, kulang kami sa member. So meron from other school na gusto din sumali. Doon kami nag-merge. So lahat ng OGs noon, some other students, some out of school din. Ang isang rules ng dance competition na yun is okay lang na mag-merge ang nag-aaral at hindi nag-aaral. So sa open category kami noon. Doon kami nag-start and yung mga ibang nakipag-merge sa amin, which is tatlo sila doon na rin nila na discover sa sarili nila na pwede rin pala yung ganitong skills namin, ganitong styles namin. Tinuruan din namin sila mag-b-boy. Yes. So, nung nag-start ang Yuki Mafia, nag-aaral ka pa? Out school youth ako noon. Na tambay ako noon. Pero may mga other members is talagang nag-aaral. Diba? Regardless of ano yung educational background mo, pag-passion mo talaga, mapupush natin yan. Yan. Pero graduate ka na, di ba? Oo. Sa awa ng Diyos, nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Dahil sa pagsasayaw din. Pagsasayaw lang din, yes. Oh, diba Dahil sa talagang- passion ni Kuya Eman, di ba? Minsan kasi sa mga sa like, kahit sabihin mong tambay-tambay ka lang, doon ka nakakahanap ng ano ang dapat mong gawin sa buhay. Hindi naman sinasabi actually na yun ang Ay, gawin oo, mo sa magtambay buhay. kayo. Hindi naman Tambay, ganon. oo. Hindi lahat ng tambay wala nararating. Yung iba doon nahahanap kung ano ang dapat gawin sa buhay. Kaya nga sabi nila bawal judgmental, di ba? Yes. Hindi mo dapat husgahan ng isang tao kahit tambay lang siya. Ako malay mo kung naka-earrings ako ng ganito, tambay lang ako deep inside. Yung kaluluwa ko, tambay lang dito sa katawan ko. Pag lumipat sa iba, di ba? Malay mo, lumipat ako sa, ay hindi, ayoko. Ayaw Hindi ka ayaw kasya. malipat sa katawan. Baka yung biglang nag-bloated ako na dayan. Di ba nagulat kayo mga kabeshi? So ilang members naman kayo sa grupo nyo, kuya? At ano ba itong tanong? Nahihilo ako. So, ilan members sila? Tapos i-shout out na rin ni Kuya Eman yung mga kami. Co-members nila. Yeah. Okay. Isa-isa. Ang dami na. As of now, marami kami mga nasa 15. Kami na sumasayaw. Ay, 14. Tapos, meron din kaming mga juniors na soon, makikita nyo rin sila sa mga dance competition. So, Malay mo pati si Dayan, magsabi mo. Oo nga. why not? Basta yung Mafia. So, sa mga members namin, shout out sa inyo guys. Lalo-lalo na yung mga lahat ng mga member ng Yuki Mafia at mga junior, shout out sa inyo guys. Sige nga, isa-isahin mo, kuya. Wag na. Ang dami. Baka may isang makalimutan magtampo. Oo, magtampo ganun baka Ano may ba yan, kuya? Si ano lang yung sinabi mo, yung pangalan lang ni ano, yung pangalan ko wala. baka may magagalit pag hindi ko sinabi yung pangalan. Nagkaroon ng LQ ang Yuki Mafia. Dahil lang sa pag-shoutout, di ba? And then shoutout din sa mga tinuturoan ko ng sayaw. Arcadian Spam. Shoutout sa inyo guys. Hello po sa inyo. Nandito na si Kuya Eman, sikat na po. Hindi naman. Kasama niyo ba yung grupo ni Tintin sa ano niyo, Kuya Eman? Hindi.
other groups sila. Other groups sila. Pero di ba usually like si Julius ba yun? Hi, shout out sa'yo, Julius Velasco. Charing. Ano parang yung Sino si Julius? Si Juliet. Si Jules. Si Jules. Oo, Eh, diba? hindi. Akala ko magkakasama kayo. Hindi. Nasa ibang grupo na sila. Pero dati sa group. So, Yuki siya. Junior. So, may junior naman yung height ni Jules. Hello, Oo, kay Jules. Yung pambaba sila na nila. Yung mga members naman talaga ng mga dance group. Someone come and go. Oo naman. Lahat Hindi naman natin maiwasan lahat naman walang permanente kasi as a dancer. Pero dapat as a dancer, pag nakita mo na yung passion mo or yung feeling mo na sa grupo mo na yun, merong caring, understanding, pagmamahal as a group. Huwag ka nang palipat-lipat ng grupo kasi as long as na palipat-lipat ka ng grupo, hindi mo nadi-discover yung sarili mo kung ano nga ba yung style mo, kung ano nga ba yung grupo mo talaga. Mas at parang nakaka-disrespect din sa mga other dance group na pupunta ka sa ganito, pupunta ka sa Ganyan. Oo. Dapat maging loyal kayo. Parang ganun, loyal. So mga kabeshi, ang mga sinasabi ni Kuya Eman ay wala po siyang pinapatamaan. Oo nga. Sa thoughts niya lang sa sarili. 2 cents lang naman niya yun. Oo. Kaya sa mga dyan, kung natamaan kayo, good luck. Charing. Kami lang. Hindi, peace Pambabat lang ka yun lang tayo. eh. Peace lang naman May tayo. pampabanta. Kasi part yun ng ng growth and adventure of the team. Tama. So speaking of adventure, Yes. ano yung pinakamalayo ng lugar na nakipag-compete ang Yuki Mafia? Nai-represent na namin ang Bigan sa Elite International Dance Competition sa Pasig, sa Uy, Tanghalang Pasig. Sila din, The di ba? same competition na sinalihan ng With the SGDB. Yes, yun, So, nauna nagsasabay. kayo? Hindi, nagsasabay kami. Sa competition. Sino ba yung mga representative ng vegan? Actually, nung kami. Kayong dalawang grupo lang. SGDB, Yugi Mafia, ganun. Tapos yung other group, Cruel Work. Oo. Okay. Yun lang mga naririnig kong nagre-represent ng vegan. Yung mga dancers talaga from vegan, talaga yung nakakarating sa international competition siya. Hindi pa naman. National competition. National competition. Na-try din namin mag-represent ng vegan ang Showtime noon, 2010. Wow. Yes. Ang Yugi Mafia, Oo nakaka-LL. Luwag. Nakarating sa Showtime. Yung talent talaga nila pang national television. Iba talaga. Iba din yung pa-LL mo. Yes. Yun naman. Luwag. Meron din kaming invitation from China noon 2018 ata yun or 2019. International. Yes, international dance competition yun. Kaso yung mga other members namin is wala pang passport. Ilan pa lang yung mga passport. Tapos, number one na naisip namin is yung budget. Financial. Financial budget. Financial support din. Sana. Sana. Number one na yung financial support. Yes. Wala Pero sa naman, mga talented na Yes, taga-vegan, di ba, na gustong mag-out of the country, international competitions, dapat lang na-support natin sila. tama. Yes. Pero Galing sa bulsa mo. Oo. Bigay ko na ng 50 pesos ko dito. Pero bago ka makarating sa mga ganung competition, kailangan talagang mag-grind, mag-practice, parang Sa mga ganung competition ba kayo required ba na may may target kayo na panalunan or na nanalo kayo? For example, kayo nanalo dito sa vegan kayo ang re-represent for the Ano ang nationals. criteria? hindi naman, sa yung trinay namin na international dance competition is nagpasa kami ng video. And Parang then, audition tape. Yes. Tapos nag-send back sila ng email na ganito, pasok kami sa dance competition. Ganun. Yun yung ginawa namin. Pero like sa mga legit dance competition like International Dance Competition, World Supremacy Battle, Domination Dance Competition, Vibrancy, yan. Kailangan mo munang dumaan sa elimination. Punta ka ng Manila, makikipag-elimination ka doon. Dapat ikaw yung makakapasok ng top 3 na first, second, third, and then doon, ikaw yung magre-represent ng Pilipinas through US or sa Australia.
Shala naman ng mga competition ngayon, no? Oo. Iba-iba talagang lugar. Australia. Pero yung struggle talaga China. ng mga local dancers natin, yung financial. Yes, Diba? yun ang number one naman talaga. Financial fact. Financial Parang push. gabi, financial budget. Yun yung naghihinder sa kanila na makipag-compete. Talaga yun yung number one. Kasi Compete the kung age. With the kahit nasa iyo na lahat yung talent, Oo. kung tight Wala. budget talaga, walang financial, papunta pa lang sa Manila, ibig Ubus na, oo. Wala. sa mga kabesya natin dyan, support natin sila. Yes. Kung may mga bangka kayo, pwede natin pahiram. May piso-piso tayo dyan. Ambag, Kapag piso para sa ambag-ambag. puso. Oo. So ano? Ano Nawasan ako ng ball. dito? So ang sunod dito, Kuya Eman, ano naman yung pinaka-unforgettable experience mo sa mga competition? Unforgettable experience, yung mga memories na bit mo during the competition. Marami kang nakakilala mga dancers, sharing thoughts, sharing knowledge. Yun yung mga unforgettable talaga kasi di lahat ng competition kayo-kayo lang maglalaban eh. Yun, mga baguhan din na katulad din namin pag lumalaban kami national sa Manila, kami yung mga baguhan. Tapos mamimit namin yung mga idols namin na mga choreographers, nagpapa-advise kami, sometimes sila din yung pumupunta dito eh, yung mga choreographers din. Sila yung may nagja-judge. Ganyan. Tapos after competition, pinupuntahan namin sila, magpapakritik kami sa mga sayaw namin kung ano pa yung pwede namin i-improve, kung ano pa yung pwede namin i-innovate, at kung ano pa yung pwede namin baguhin. Yun yung mga unforgettable moments. Yun yung mga hindi mo talaga malilimutan na mga memories. Dahil din sa unforgettable Pero na-witness ko siya nung binatbatan dance. Trace? 7, oo. Sumali ang Yugi Ma. Yes, isa din kami yung Oo, yung mga judges, after ng competition, like, lumapit yung mga dancers sa kanila, tapos iniisa-isa, may mga sinasabi yung mga judges sa kanila. Kulang ka Parang sa critic. medyas. Nagpa-critics talaga Oo. kami kung ano yung Justice ano ba lumipad. Uy, dapat na ano ba yung pwedeng i-improve na. improve. Yes. Oo nga. Coming from this amazing and talented judges natin, di ba? So, yung mga sinasabi nila, dapat talagang dinadamdam. Yung short pad mo baliktad. Yung pag-flip mo kanina, medyo yung isang fingers. Nabali. Nagulat ako dun sa pinag-flip ng isang fingers. Hindi. Ay, kala ko yung tatanggalin. Yung iniisip ko punta sa utak Hindi ba ko. nag-flip siya, tapos nakatikwas yung isang finger, baka hindi pwede yun, gano'n. Attention to detail. Detail na detail. Oo. Pati dali. Sobrang detailed naman ng judge. Oh, yung finger doon. Pero may mga choreographers talaga na ganun. Nakikita Oo, yung sobrang detailed nila. detailed talaga. Lalo na Hindi yung siya- like- sa nag-judge ng binatbatan. That 7. Ang lupit nun. Talagang detailed na detail siya. Pang-critic. Oo. Sobrang solid. Which is, di ba, maganda. Kasi yung mga dancers natin, nalalaman nila kung saan pa yung dapat na-improve, Tama. ano yung the best sa dance routine nila. Oh, kala mo naman dancer ako. May alam. Yan, may Kung ka alam. magsalita. Malayo na din narating ko. Alam mo, dancer. From Baguio to Manila, patawag-tawag pa. Di ba? So ano na naman? Ano na? Ay, ikaw na yan. Ikaw ang tatanong. Kuya Eman, aside sa dancing and vlogging, ano pa yung natatago nating talento dyan? Ano pa yung natatago kong talento? Ano? Magpitik. Camera. Ay! Mga number one na Photographer. Mga mahal ko yung mga photographer na yan. Bakit? Napipitik ka? Hindi nga eh. O yung ako rin! Sa mga Sa mga ano ko shoutout dyan, sa- sa mga pumipitik dito sa vegan, hindi ko pa po nakita yung mukha ko sa mga pitik-pitik Oo. ninyo. Ako Sa ano minsan lang? parang gusto kong palitan yung mga ano yung kaldag by Che. Di ba nagawa Hindi na pitik, kaldag. Twerk by Che. Gagano siya. Oh. Mga pitik-pitik ko kasi walang kwenta din minsan. Yung mga nakanganga, yung puyat na puyat ka, yung mga... Actually, marami ka din features sa akin. Yung mga Uy! papitik Yung mga pitik mo Pang naman birthday sa ko akin. naman po. Pitik mo naman sa akin, Che, baka yung... Ganon. Mga yung- walk boys ako lahat. yung bumabaligtad yung mata mong isa. ganun. Uy! Masalo akong hindi magkakajowa sa mga ganyang pitik na ko naman. Gusto mo ba? Sa Baka- mga baka naman, pumipitik mga po kabeshi. dyan, yung mga maayos naman po, yung nakanganga, gano'n. Huwag po tayo. Tapos Huwag tayong ma-post. Huwag tayong balakura, pitik-pitik kasi hindi nakaka-empower. Nagmamakaawa po kami. Wag
Wala, hindi na nga po kami fresh, tapos dudumihan nyo pa kami. Yung oily yung forehead, tapos yung pa yung ipopose nyo. Free na nga yung pitik, tayo pa yung... Demanding ka na. Demand. Ano, Che? Ano yung next question mo? Mag-iisip pa. Wait na mga kabit. Para sa sarili mo, bakit hindi mo maiwan-iwan ang pagsasayaw? As a dancer, as marami nang naiambag sa community sa pagsasayaw at marami nang nai-sacrifice na lahat. Money, puyat, pagod, lahat. Ang sayaw kasi sa akin is hindi lang na nasa katawan ko eh. Pati puso at isip. Talagang dumadali na yan sa katawan ko yung pagsasayaw. Internal organs. Dancing is Kuya Eman's life. Yun na yung talagang passion ko. Dancing is... Ayoko na ito. Magkamali na naman. Iba na naman mapuntahan na. Oo nga. Dancing is in between of my ingrowns. Yes. Tama mga kabit. Parte ng katawan mo ang dancing kahit sa intro, Yes. nandun. Pati sa mga kalingkingan mo. Sa mga blood hair vessels. cuticle. Para man sa mga split ends. Ganun. Oo, nandun na. Part na siya lahat. Pati sa mga Yan yung ano, sa- Pintas ni Dayan. Yun, bakit hindi ko maiwan-iwan ang pagsasayaw? Kasi, ultimo, nagluluto nga ako. Nagsasayaw, wow. Nagbubuo nga ako ng step eh. Ganun, parang feeling mo pag nakakarinig ka na ng music, Iba na yun, gusto mo sasabayan. Iba na yun, kuya, pag nakakarinig ka, kailangan mo na psychiatrist. Pag nagluluto ka lang, nakakarinig. Hindi kasi may pag nagluluto ka, ginagano mo yung sandok, may bigam yun, baka medyo... Ay, nag-headspin yung yung tilapia, Oo, gano'n. maganda tong step na to for this ka, gano'n. Actually, nasubukan ko rin naghuhugas ng plato. Nag-aerobest ako dun sa hugasan. Yung armrest. Yung pinapataas ko yung isang legs ko. Wow, At nung kamay na pala. flexible naman. Parang pag tinatabad ako, kunin yung sandok lang. Grabe ng paa. Pagbukas ng pintuan. May pinupuntahan yung pagiging flexible. Yes. Nahulog ang isang kutsara. Wow. Pinulot ng ulo ko, lumipad. Bumalik sa katawan ko, di ba? Shoutout po sa mga wakwak po dyan. Mga kalato-lato baka naman. Lato-lato, kawak-puwak. Ano naman yung Kawak-wak, yun? maya. Moving on. Moving on. Uy, ano naman yung pinagkakaabalahan mo ngayon? Aside from dancing and vlogging. As of now, isa ako sa staff ni Doc Art. Wandasan. Yes. Hello po, Sir Art Wandasan. Hello po. Ano ba yung maano niya? Ano ba yung special si Dr. Wandasan? Doctor of Charing. Ano siya? Ano nang tawag doon? Board member. Yes. Pero doctor siya or doctor na... Doktor talaga siya. Doktor talaga siya, pero alam ko wala pa siyang specialist. Yes. Ako Hindi yung... nagpa-practice. Kasi Ako, nga, wala pa siyang specialist. he's busy serving the people of Ilocos. Yes, public servant. Wow! Sir Doctor, baka gusto mo Papa-autopsy ako, whole body ko. Wawak-wakin ka pa. Ay, keme lang, Doctor, baka mafia. Wala na ako dito. Keme lang. The views and the opinion of the host does not reflect. Ako yung official photographer ni Doc Art. So pag may mga events si Doc Art na pinupuntahan, na doon ka rin. Yes. Ba, hindi kita nakita nung ano? Uy, nandun ako. Pero meron kang pitik sa akin. Actually, Anong pitik to? Kuya Evan, next time pag nakikita mo siya, pitikin mo yung nakatalikod lang siya. O Dayan, andito ka na. Ganun lang siya. Special kayo yung mention MC? nung passport. Passport. Meron akong pitik ko, sure ka dyan. Wala. Hindi ako sure. Yung mic. Naku. Kasi salita naman kasi ako nag-setter. Welcome! Baka naman yung itsura ko doon. Ewan ko lang kung na-upload na ng social media manager ni Doc Art. I-stalk ko siya mamaya. Pag nakita ko talaga na nakanganga ako doon, pa-take down po. Mag-comment. Pa-take down with the person. Ay, keme lang yung take down. Yung photo lang po ang i-take down. Hindi po ako magkakajowa sa kanyang pitik. Pakitang. Pwede tayo mag-merge sa mga pitik natin tonight. Ay, tonight? Today pala. Today. Oo, para ano? Ay, wala. Wag na. Baka magkalit sila. Baka next week wala na akong kasama. Pitikan siya, di ba?
So ano yung bale, bumalik tayo ulit sa pagtanong natin. Yes. Talambuhay mo. O kaya sa talambuhay kung gusto mo mag-adjust ka. So, bale, ano naman, ay hindi, tapos na pala din. Sino ang choreographer niyo sa grupo niyo na Yugi Mafia? Actually, sa Yogi Mafia, alas kaming mga OG, sharing kami ng choreos, mga steps, at meron din kami mga new members na, actually sa Yogi Mafia, sharing kami ng choreo. Sharing, yes, na merong ganitong, sa'yo yung ganitong music, sa'yo yung ganitong music, tapos mag-merge din na lang namin yung mga choreos namin, and then i-critic din namin minsan yung mga steps namin kung okay ba to, ano ba yung pwede namin idagdag, kung kailangan ba ng stance, kailangan ba ng tablet, kailangan ba ng ganitong transition, ganun yung ginagawa namin sa grupo namin. So basically, ang Yugi Mafia, walang choreographer. Nag-share kami ng yes, creates the dance. Yes, ganun yun. Actually, Kabeshi. One heart, one family. Kabeshi. Ay, pala yun. Matagal na nang parang tumatakbo sa utak ko na, paano kaya si Kuya Eman, for example, hinihintay ko kasi merong isang grupo talaga na baliin nila ang genre nila. Like, sila, Yugi Mafia. From B-boy to jazz dancer to contemporary dancer. Yun gusto kong makita talaga. Kasi parang ang laking hindi ko pa nakita, ang laking shift yun at adjustment ko. Si Kuya Eman nagko-contemporary. Oh my God. Yan ang gusto ko. Dance sports. Sports! Wala kasi, hindi nyo pa kasi nakita nag-folk dance ako. Yun yung kaya kong ibali sa hip-hop. Hindi, nakita. Solidarity. Magkakalaban tayo. Sa ibang school ako, magkakalaban tayo. Solidarity ng ng Baguio. Malapit na Solidarity. Actually, wala ba kayong ganap sa Solidarity? Looking forward na naman tayo sa mga competitions and events. Looking forward din kami sa mo. And baka ako na naman yung host. Hello mga, bigyan niyo nga sa tayo pala, baka tayo ang Oo nga, baka. Sayang. Kaloka yung kontrata. Parang madadamage na naman ako sa pag-host. It's fun working with Team Vegan Production. So, Kabeshi, ang papayo ko lang sa'yo, wag mo kong iwan. Saluhin mo lang ito, ibabato ko sa'yo. Oo naman. We're team. We are team. Yes. Parang ang sakit naman yung we're team. We are nga. Medyo yung madali yung pagsabi. Ang dami ko naman. No, okay. We are a team. Kala ko we're team. Doon ang times to yung katawa. Hindi na naman tayo nagkakaintindihan dito. Diba na pag-aatakin? Patawarin mo ko, Che. Patawad. Tanong mo. Ako na. Kuya Eman, paano naman, ano na natin kanina yung about sa finance ng grupo nyo. Pero can we go deeper kung saan yung kinuha yung finances nyo sa grupo pag sumasali kayo sa mga competition? Ang pag-ambag pa kayo. Ganito yan as sa amin dito sa Bigan, ng mga dancers, mostly na dance competition talaga dito lang sa Bigan. Pero sa amin, wala kaming pondo. Ang nangyayari yan, lumalaban kami sa mga dance competition. Kung ano yung makukuha namin, yun yung iipunin namin na pondo para pagka meron kami dance competition outside Bigan or outside province, yun yung gagamitin namin na budget namin pangkutkuti. Pang travel expenses. Travel expenses and food. Isang basket na biscuit, parang papuntang na yun kape na yun. Hindi naman na yun. Galing pa lamay. Lamay. Drive-thru kayo sa lamay. Ganun yung ginagawa namin. Ganun. Ay, kulok. Pero minsan naman, kung mayroong mga mabubuting puso, gumagawa kami ng solicitation letter. Please contact Dayan for solicitation letters. Baka naman. So ayun na nga po, yan nasagot mo na ang mga katanungan namin. Parang natitense ako ngayon So, ang dami nga ng questions niya. Natitense ako dahil. Pero kaya answer lahat ni Kuya Eman. Yes. Pati sana ako makaya ko din masagot ang mga katanungan ko sa buhay. Kaya mo. Ay, hindi na tayo sana. So, balik tayo sa question. Ano ang pangarap ni Kuya Eman sa buhay? Pangarap ko as a dancer? Or pangarap ni Dayan? Overall.
Pangarap, syempre, umangat sa buhay. Hindi, joke lang. Tumayo Ano sa naman upuan. Oo, yun. Goal natin yung umangat sa buhay, makaluwag-luwag. Pero as a dancer, number one talaga is yung passion ko. Pwede kong legitimacy. Gusto kong ipatawid. I-transfer, i-share. Ganun yung talagang, yung passion ko sa Na may pagsasayaw. ma-influence ka. Oo, kahit yung mga bata na tinuturuan ko, gusto ko din na, since ako yung nagtuturo sa kanila, gusto ko din na makamit nila yung makamit ko na pwede silang maging choreographer kahit na marami silang mga ginagawa sa ACADS nila. Yes. Kasi nag-aaral lahat ng mga tinuturuan ko eh. So, gusto ko din na i-balance nila yung pagsasayaw sa pag-aaral. May time management dapat. Dapat, gano'n. May nakalimutan ko. Ma-inherit yung skills. Yeah. Oo. So, hindi lang sila nakatotok sa Pagsasayaw. sila yung tinuturuan. Okay. Mag-level up din na dapat gusto ko din na ako yung nagtuturo. Parang ganun. Sa tunay na sa buhay naman. Syempre, grind lang lagi. Yun lang naman talaga. Maging Grind lang. financially stable. Yeah, Financial talaga natin. Maging blender. Ganun. Bakit naman magiging since nasa mga pag-a-advise na tayo, Kuya, ano yung sa tingin mo na mindset ng isang dancer? Mindset ng isang dancer, dapat focus lang sa goal. Practice lang lagi. Wag kang mangarap na nag-uumpisa pa lang gusto mong umangat na agad. Yes. Mali yun. As a dancer, dapat pagdaanan mo talaga yung mula baba. Parang hagdan yan eh. Yes, may process siya. Oo, dapat dumaan ka talaga sa process. Simula sa training, practice, drills. Tapos, syempre, kailangan mo rin mag-invest. Lahat naman ng bagay, kailangan mo talagang mag-invest eh. Sa akin kasi as a choreographer and a dancer, nag-i-invest din ako sa mga workshops. Dumadaan ako sa workshop. Nag-join ka naman. Oo, umaatin ako ng mga workshops. Hindi lang yan libre. Hindi, kailangan mo din talaga magbayad. Invest nga di ba? Investment. Skills. Para makita mo talaga kung saan ka line as a dancer. Kung eto yung line mo, marami kang mga skills, marami kang alam na mga styles, dance styles. Pop, lap, b-boy, crowd, yan lahat, puntahan mo yan. Kasi hindi naman lahat nakukuha mo yung galing mo sa panonood mo lang ng sa mga social media. Ginagawa mo na talaga. Iba din yung Kaharap mo talaga yung nagtuturo. Oo, yun yung isa sa the best isa sa number one na gagawin mo pag talagang gusto mong mag-focus sa pagsasayaw. Mag-invest ka ng workshop. Saka huwag mong lagpasan yung pangarap ng isang mananayaw na gusto mong umangat agad-agad. Bad yun. Mas masakit yun pagka mas masakit yun pagka nabagsak ka na. Mga Feeling mo. expectation natin dapat hindi sobrang taas agad. Oo, ganun, hindi dapat ganun. Pero dapat yung dream mo talagang ganun. Yeah. Mas mataas pa sa height mo pa na. Oo, yung dream ko hanggang 5'1 lang din. Ay, kala ko for 3/4 ka, Mari. 3/4! Pero actually talaga... Mamaya kapag katapos ito, naka-off na itong mga camera ko. Lilipad yung mga Check! spotlight ito. Pero Mga stand ng mga camera. Yung talagang kinakaingitan ko sa kanila mga hip-hop, talaga dumadayo yung mga yung mga nagpapa-workshop talaga sa mga hip-hop. Yun ang kinakaingitan ko kasi Kasi yung type of yung type of yung genre talaga ng sayo ko is hindi... Oo, ang last na nagpa-workshop dito is Douglas pala. Yun pala ang pinaka-last na contemporary na workshop na naaabutan ko nun. Which is, high school pa ako and bata-bata pa ako. Ngayon, as in wala. Hindi ka nababata. Something like 21 years ago. Ang tagal naman na. Yung isa sa craft ko na style ko na b-boy, ako yung isa sa nag-organize ng workshop dito sa Bigan, which is
Yung mga Actually, gusto mga ko din yan. ini-invite ko na mga B-boy, B-boy, B-boy. mga ini-invite ko na B-boy, they are coming from US, Hawaii, Shatter. Yung mga talagang lumalaban talaga ng mga B-boy, yung mga napapanood natin na ikot ng mga katawan. Yung Ulo, tinatanggal, sinikot. Pasok ko sa blender, parang ibang usapan na yun, parang ano na. Uy, ano naman, murder. So ano kuya, for the last question, may specific event ba na gusto mong salihan or competition o ibang lugar na is mong marating na pagkumpitan? Pag-compete, yung pinaka gusto mong puntahan? Meron talaga. Kami yun. Kaming mga dancers na talaga, lalo na kami na medyo pa-exit na sa larangan ng pagsasayaw. Kami mga 20s, Yung mga 28s. pa-exit na sa larangan ng pagsasayaw. Parang pa-senior citizen na. Parang gano'n. Pa-retired. Oo. Ang pangarap namin talaga, lalo na ako, is gusto kong i-represent ang Pilipinas, hindi lang Bicol. Gusto kong i-represent ang Pilipinas sa ibang bansa. Ang Hip-Hop International Dance Competition at saka World Supremacy Battle. Yun yung gusto ko. Narinig ko talaga yung Laban. World supremacy. Lumaban. Oo, Yun yung mga dreams sa mga dancers natin. Dream mo rin yun siya. Oo, dream ko din yung Miss Eco Planet, gano'n siya. Eco Hindi Planet. yung naiba, na Oo. ship. Miss Pluto pang Kalawakan, gano'n, no? Gulat ka, maging ulit yung Pluto. Naging Lalayo kasama na ng solar system. solar system na pumasok na ng Pumunta solar. na tayo sa solar system, sa universe and Oo. everything. Mamaya mapunta na naman, na-drain tayo sa Milky Way, o di ba? Dayan, asa ka na, hello, gagano, Dayan. Cannot be reached. Subscribe ka na to Rich, please share it later. Yung bridge, ayaw yumaman. Ay, pa Rich. Hindi po. Talking to Eman, hello. Hindi lang, ano yung Tagalog ng reach? Urge. Reach, cannot be reached. Hindi ka masagip. Charing. Hindi ka Parang- makontak. Oh, ganun kasi. Hindi Out of- makontak yun na yun. Oo, dead spot. Dead spot. Walang signal. Oo. Oh. So, dayan. No? Ganito eh. Sa mga kabeshi natin, ano ang gusto mong, ano ang advice mo sa mga kabeshi natin gusto rin i-pursue ang dance? Mga kabeshi, sa mga nagbabalak na sumayaw at may pangarap sa pagsasayaw, ano lang, focus lang tayo sa goal, practice lang, makinig sa coach, makinig sa choreographer, at makinig sa mga mas nauna sa atin kasi hindi yun hindi kabawasan sa pagkatao natin, ngunit sila yung nagka-guide sa atin paano maging talagang isang tunay na dancer, especially sa mga competitors, mga dance groups. Yun, dapat makinig ka lang sa coach, choreographer, dumaan ka sa training drills, practices, at kailangan mo din syempre mag-sacrifice lang talaga ng oras. And kung nag-aaral ka o di kaya meron kang trabaho, time management, meron namang gabi, ganun lang talaga. Mga kabeshi natin, dapat i-take note na natin lahat. Workshop, time management, gano'n. Self-awareness. Ay, nakaloko sila. So, ayun mga kabeshi, dahil tapos na si Kuya Eman Sagutin yung napakarami nating question. Oo. Ano yung habol? Wow! Pero kaya niyang in-answer lahat yun. Kaya, ox na ox. Time It's for my you. pleasure ulit na nakapunta ulit dito at na sama din sa Rise Up Bigenyo. Yes naman. Sobrang fun ni Kuya Emma na Yes, oo. kausap. Diba? Yung flow ng conversation natin tuloy-tuloy. So, ayun, nandito na tayo mga Yes. kabeshi. It's time for your... Mag-plug ka na. Oo, Mag-plug ka na sa ano. Bakit tumitingin ako sa sabihin baba? mo na lang yung ano, Doon ako sa baba gusto- tumitingin eh. Sa vlog ni Kuya Eman tayo tumitingin, hindi na dun sa main camera natin. Mag-plug ka na, Kuya Eman, para makilala ka, makontak ka. Sabi, plug mo na lahat. Yes, mga kabeshi, sa mga lahat na gustong sumali ng mga dance competition or di kayong mga dancers na gustong sumali sa mga grupo, kontakin, pwede kayong mag-search sa Facebook yung mga other group pages ng mga grupo. Sa amin, sa Yugi Mafia, meron kaming page, pwede nyo kaming i-contact doon. Pwede nyo din tingnan doon kung meron kaming mga available na kung gusto namin magdagdag ng members, ganun. Sa grupo ko na Arcadians, doon,
kontakin nyo lang yung mga other members, ako na coach nila, and yung mga members din ng Arcadians. And pwede nyo din akong i-contact sa Facebook ko, Emmanuel Abon, TikTok, BBoyX86, and sa YouTube, Emmanuel Abon. Yan. So, Kuya Emmanuel Abon, yung YouTube channel niya ngayon po. Meron hello po tayo po. sa camera dito. Don't forget to Yung like, vlog share, niyo and po subscribe. Oo. Oo. Subscribe to my live. Kaya yung mga gusto mong i-shoutout rin, Kuya. Supporters mo. Yes. Lahat po ng mga sumusuporta sa amin, sa grupo namin na Yogi Mafia, shoutout po sa inyo. Walang sawang pasasalamat po sa pagsusupport niyo sa amin mga competitions, pagsusupport sa financial, support sa moral support na rin sa mga competitions namin. Shoutout po sa inyong lahat. Walang pong labis. And shoutout to my one and only Nori. See you soon. My boy and only. Who is Nori? Uy! Nori Metangere. Ay, hello! Hello po sa Kaya inyo. Nori Metangere, shoutout sa'yo. Sana mabuhay ka ng gusto mabuhay. Charing. Kaya Ayan, So, mga ayan. kabeshi. So, Tapos na yung pakipag-usap yes, natin kay Kuya Eman. So, And for sure marami silang Yes, oo, tama naman, Kabeshi. Kasi kahit ako marami na naman akong bibit-bitin pag-uwi. Oh! Of course! Of course, ni Kuya Kon. Ay, wala pa si Kuya Kon. Si Uy, Sir mismo Tom si Kuya ko. Oo, shoutout sa'yo kung saan ka man dumalangoy ka man, go lang. Sa pagwawasal. Yes, oo. Kung saan na naman tayo. So mga kabeshi, wag muna kayo maglilipat dahil sa pagbabalik natin, makikita natin ang konting clips sa mga sayaw ni Kuya Eman. Yes. Dito lang yan sa Rise Up, Bigenyo! Hey yo, what's up? This is Emmanuel Abon, repping from Bigan City. I will love you like you love me. Now we're all you, girl, for whatever the mission will be. Let's let all that away. Yeah, soft, this head, soft. Suicide boy, still alive. My habit that dies 17 more minutes till I bled dry. Gotta get my head right. Tying up the noose, snap my neck tied. No more breath, nothing in my lungs. I feel it come. Ayan mga kabeshi, at atin na namang natunghayan ang talento ng isang grupo dito sa Vegan. Yes, ibang-iba talaga ang mga atakin ng ating Oo. kabataan. Yung mga talent talaga Yes, ng oo. mga bigyan yung nag-o-overflow. Yes, hindi ka lang vlogger kung hindi dancer ka pa. diba? Kung hindi ka pa Tapos, dancer. nagpipitik rin si Kuya eh. Yes, gusto ko yun. Ganun niya, parang naglalagari lang siya ng kahoy. Ganon sa dancing niya. Paano naman sa vlogging? Wow. Naloka siya. Tapos nahulog pa. Oh, sa nagsabulan pitik. tayo. Di kasi nagpipitik din sa Kuya Eman. Eh. Paano yung pitik? Ganun lang siya. Ganon lang. Hindi mo kaya yun. Yung mga kamembro niya rin sa Yogi Mafia. For sure. Yes. Mga talented na mga dancers natin yan na nag-represent ang vegan sa mga national competitions. Yes, soon. Oo. Yes. Oh. Ano? Sinasabi ko, salita ka sa'yo. Pwede ma-extra ko na, dali. Sabi- So na pala tayo, okay. Oo. Ayan, bago tayo matapos, of course, we would like to thank the City Mayor of Vegan, Jose Bonito Singson Jr. Our Vice Mayor, Randy Singson. City Councils, department heads, and the city employees. Sepa Fam, TV Vegan Production, producers, editors, and cameraman. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, T-Vegan Production, and ring the bell for more updates. Dahil kung may hindi kayo napanood mga kabeshi na episode namin, ay mapapanood nyo na po ng full sa aming YouTube channel. Yes, and follow us to our Facebook page, T-Vegan Production. Like, share, and subscribe. Hindi pala subscribe. Like Like our and page. share mga kabeshi. Hindi ko na natatawid. So shoutout sa aking lola dyan. Diyos ko, magpagaling Okay na ka si Lola, okay na. Medyo. Pero wala na siya sa hospital. Yes, nakalabas na siya. Pero Magpagaling ka po, nagpapawisan Lola. ako. Parang biglang uminit. O bakit nag-iinit si Che? Bakit na? Parang Bakit gusto ka- kong sumiko ng tao. Charit, kami lang tayo mga Bakit kabeshi. ka Hindi po nag-iinit? tayo violente. Isa lang po tayong hamak na mabait na tao. Ayan. And shout out to Nicole and Mom Chelsea na nasa Casa Vicente ngayon. I hope you guys are doing fine. And then, shoutout sa'yo, Christine Calonce. Ayaw nga, Ate Wala ka na Tia. naman. Kailan ka magbabalik?
Yes. Miss ka na namin. Miss Canonce. Ibang atake. Punasan mo muna yan. Punasan. Okay, game na tayo, guys. So, yun lang. Yes. Wala ka na siya shoutout. Wala. Saan mo ito nabili itong vlog? Shoutout pala sa Shein, baka naman. Or actually, yung Oo, marami na akong investment sa'yo na sa na. Lagpas. Kailan babalik? Oo nga, parang sana mabalik na din. Para any moment, bili tayo ulit ng gown. Oh my God. Next episode, yung suot ni Che. Matatakpang ka pa sa loob ko. Ball gown. Yes, na ano ka. Ayan mga kabeshi, once again, maraming salamat sa panunood na naman ng ating episode. So ayun mga kabeshi, sa next episode, another bardagulan, another entertainment na naman mangyayari. Another talent na naman na mabibigyan nyo ang Yes, mag-feature dito. Ayan, sa next episode natin mga kabeshi, ang mga iba't ibang achiever na naman ng talento ang mag-feature dito sa ating show. I am Che. And I am Dayan. Kami po ang yung mga kabeshi na nag-iiwan ng isang katagang. Kataga talaga. Payo lang naman po. Kasi tag-ulan na, magdala po tayo ng payong. Tapos yung mga nagmumotor natin mga kabeshi, dapat may mga kapote tayo. Stay safe, everyone. At wag po tayong magpadalos-dalos sa ating pagpapatakbo dahil matugas po ang ating highway. Mga kalsada natin. Mag-ingat po tayo. Extra ingat po. See you ulit next week. Dito lang yan sa Rise Up Bigenyo!